Sa gitna ng aking matinding pihati sa pagpanaungang kaysa isa kong anak na si Danilo, hinarap ako nga aking manugang na si Glenda. Doon mismo sa gitna ng burol, habang puno pang luha ang aking nga mata, tinitigan niya ako ng matalim at sinabi, "Itigil mo na ang pag-iyak. Mag-impake ka na nga gamit mo at lumayas ka na sa bahay ko. Ngayon din." Tinawag niya akong isang walang kwentang matandang pabigat sa harap ng lahat ng nakikiramay. Akala ni Glenda, siya ang nakmana ng lahat ng aming ari-arian. Akala niya, ang 45 milyong piso na pinahirapan ko ay mapupunta sa kanyang makamay. Ang hindi niya alam, ang bahay na ito ay itinayo ko pa noong taong 1987. Sa loob ng 8 taon, namuhay siya sa aking kabutihan habang itinuturing akong parang isang basahan. Ngunit bago ko ibahagi sa inyo ang matinding revelasyon na nakpabagsak sa kanyang kayabangan, maari niyo bang isulat sa comment section kung saang bayan o lalawigan kayo nanonood ngayon? Gusto ko lang malaman kung nasaan ang mga kaibigan nating nakikinig bago natin ituloy ang kapanapanabik na bahaging ito. 2 buwan na ang nakalilipas mula nang makbago ang takbo ng aking buhay, isang madilim na gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Ang aking kaisa-isang anak, ang aking pag-asa, na si Danilo, ay binawian buhay sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng aking pinahirapan. Ang sakit, napakasakit mawalan ng anak. Para bang kinuha ang kalahati ng aking puso. Ako si Ricardo, isang matandang nangarap lamang na makitang masaya ang kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng aking pagdadalam hati, doon ko nakita ang tunay na mukhang aking manugang, si Glenda. Sa halip na yakap at pakikiramay ang aking matanggap, ang nakita ko ay isang babaeng tila naghihintay lang ng pagkakataon. Agad na kinuha ni Glenda ang kontrol sa lahat ng bagay. Sabi niya sa akin, "Tatay Ricardo, huwag mo na itong isipin. Ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang muna sa iyong silid." Sa pandinig ng iba, tila napakabait siya. Parang isang maalagang manugang na ayaw mapagot ang kanyang biyenan. Ngunit para sa akin, nararamdaman ko ang lamig sa kanyang boses. Ang kanyang sinabing magpahinga ay nangangahulugan pala nga huwag kang makialam. Nais niyang mawala ako sa eksena. Nais niyang ilayo ako sa mga desisyon tungkol sa huling hantungan ng aking sariling anak. Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang silya sa sala, nakita ko siyang may kausap sa telepono. Suot niya ang kanyang mamahaling damit na nakakahalaga ng 15,000 piso. Ang bawat kilos niya ay tila ang kilos ng isang direktor ng isang pelikula. Sabi niya sa kanyang kausap, "Oh, kailangang maging magarbo ang lahat. Gusto kong puting-puti ang paligid." Huwag niyo nang tatanungin ang biyenan ko. Matanda na iyon at hindi na alam ang ginagawa. Ang salitang iyon, parang kutsilyong sumaksak sa aking dibdib. Ako, na isang accountant sa lupkang mahabang panahon. Ako na naktayo ng bahay na ito noong taong 1987, ay tinawag niyang hindi na alam ang ginagawa. Sinubukan kong lumapit sa kanya isang hapon. Gusto ko sanang imungkahi na patugtugin ang paboritong kanta ni Danilo. Iyong awitin na madalas naming kanta-kantahin habang sabay naming pinipinturahan ang bakod ng bahay na ito. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Tatay, masyadong malungkot ang kantang iyon. Hindi iyan bagay sa ganitong serbisyo. Pabayaan mo na ako. Alam ko ang ginagawa ko." Doon ko napagtanto. Ang aking sariling tahanan ay unti-unti nang nagiging banyaga sa akin. Ang bawat sulok na hinalikan ng aking pawis at pagod ay tila binubura na ni Glenda. Ginagamit niya ang aking kalungkutan upang itago ako sa isang sulok. Pinakmumukha niya akong mahina sa harap ng aming mga kapitbahay. Naisip ko, bakit niya ito ginagawa? Bakit kailangang maging ganito kalupit? Ngunit pinili kong manahimik. Sa loob ng 40 taon ng aking pagtatrabaho,
Natutunan ko na ang mga taong pinakamaingay ay madalas na siyang walang alam. Hinayaan ko siyang maniwala na ako ay isang matandang wala ng silbi. Hinayaan ko siyang isipin na siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi niya alam. Nasa ilalim ng aking katahimikan ay may isang planong nabubuo. Isang katotohanang nakatago sa loob ng aking lumang kabinet sa basement. Ang biyaheng ito ay nagsisimula pa lamang at sa huli, malalaman niya na ang paggalang ay hindi kailanman nakukuha sa pamamagitan ng pananakit sa damdamin ng iba. Ang amoy nga mga sariwang bulaklak, ang malamig na bukso nga aircon, at ang mahinang bulong nga mga taong nakikiramay. Ito ang bumubuo sa kapaligiran ng punerarya kung saan nakahimlay ang aking anak na si Danilo. Ngunit sa likod ng maputing kurtina at magagarbong dekorasyon, may isang masakit na katotohanang nagaganap. Ang huling pamamaalam sa aking anak ay tila naging isang entablado, at ang aking manugang na si Glenda, siya ang tumatayong direktor ng malungkot na dulang ito. Mula sa unang araw ng lamay, hanggang sa sandaling ito, si Glenda ang may hawak ng lahat ng desisyon. Pinanot ko siya habang naglalakad sa loob ng punerarya. Suot ang kanyang itim na bestidang, nakakahalaga ng 15,000 piso. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Ang kanyang bawat tingin ay tila nakutos. Hindi siya nakmumukhang isang biyudang nakdadalam hati. Sa halip, mukha siyang isang makapangyarihang babay na nakpapatakbo ng isang malaking kumpanya. Pinili niya ang pinakamahal na kabaong para kay Danilo, isang kabaong na yari sa metal at may mga gintong palamuti. Sa tingin ng iba, ito ay tanda ng kanyang pagmamahal, ngunit para sa akin, pinili apan na nakakakilala sa aking anak. Alam kong hindi ito ang gugustuhin ni Danilo. Ang aking anak ay isang simpleng tao, isang inhinyero na mas gusto ang tibay kaysa sa kintab. Ngunit hindi ako tinanong ni Glenda. Hindi niya hiningi ang aking opinyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng mga tao, kung gaano kagarbo ang pagtitipong ito. Maging ang mang bulaklak, ang mang puting rosas at liryo, ay maingat niyang ipinwesto. Sabi niya sa mang tauhan ng punerarya. Dito niyo ilagay ang malalaking basket. Gusto ko ay makita agad ng mga bisita pagpasok nila. Ang bawat sulok ay dapat perpekto. Bawat bulaklak ay dapat nasa tamang anggulo. Ang lahat ay dapat magmukhang mamahalin tulad ng kanyang imahe sa harap ng kanyang nakasamahan sa real estate. Dumating ang oras na pinakamahirap para sa akin, ang pagpili ng musika. Habang nakaupo ako sa isang sulok, narinig ko ang pinapatuktok nilang maklasikal na awitin. Maganda ang himig, ngunit tila walang kaluluwa. Lumapit ako kay Glenda. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Sabi ko sa kanya, Glenda, anak, baka maari nating patuktugin ang paboritong kanta ni Danilo, iyong lumang awitin na lagi naming kinakanta nung ginagawa pa lang namin ang bahay natin. Noong taong 1987, iyon ang kantang nakbibigay sa kanya ng saya. Tiningnan niya ako ng matagal. Isang tingin na puno ng pagkabagot, isang tingin na tila nagsasabing wala akong alam. Pagkatapos ay sumagot siya ng malamig, Tatay, masyadong malungkot at masyadong baduy ang kantang iyon para sa ganitong karangal na okasyon. Kailangan natin ng musika na magpapakita ng respeto sa antas ni Danilo bilang isang matagumpay na engineer. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Pabayaan mo na lang akong ayusin ito. Ang salitang baduy, ang salitang huwag ipilit, ay tilam nga sampal sa aking mukha. Ang kantang iyon ay hindi lamang basta himig. Iyon ay alaala ng aming paghihirap at tagumpay. Iyon ang awit na sinasabayan namin habang humahawak kami ng martilyo at pako, habang nagpapalitan kami ng nga pangarap para sa hinaharap, ngunit para kay Glenda, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang mahalaga ay ang karangalan, ang antas, ang imahe.
Habang lumalakat ang gabi, mas lalo akong naging invisible. Tila ako ay nagiging anino na lamang sa sarili kong buhay. Nakita ko ang pagdating ng kanyang makaibigan. Mataong suot ay mamahaling alahas at nag-usap tungkol sa property at komisyon. Lumapit si Glenda sa kanila. Ang kanyang tinig ay naging malakas at puno ng kumpiyansa. Narinig ko siyang nakwento sa isang kasamahan. Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon, bukod sa pangungulila kay Danilo. Kailangan ko pang intindihin ang aking biyenan. Si Tatay Ricardo, tila hindi na niya kayang ayusin ang sarili niya. Ako na ang gumagawang lahat ng paraan para maging maayos ang kanyang kinabukasan. Nakaupo lang ako sa aking lumang silya. Suot ang aking lumang ternong kulay abo. Ito ang parehong damit na isinuot ko noong ilibing ang aking asawang si Corazon. 2 taon na ang nakakaraan. Pakiramdam ko, ang suwit na ito ay mas may buhay pa kaysa sa akin sa mga sandaling iyon. Ang mga tao ay lumalapit kay Glenda upang magbigay ng pakikiramay. Niyayakap nila siya at pinupuri ang kanyang katatagan. At ako ay tinatapik lamang sa balikat ng mabilisan, tila isang obligasyong kailangang tapusin. Pinakmamasdan ko ang larawan ni Danilo sa ibabawng kabaong. Ang kanyang ngiti ay punong kabutihan. Isang ngiting hindi nakikita sa mukha ni Glenda sa gabing ito. Naisip ko, Danilo, anak ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinahayaan kong maging isang palabas ang iyong pamamaalam. Ngunit kailangan kong manahimik. Kailangan kong panoorin ang bawat kilos ng direktor na ito. Napansin ko ang aming kapitbahay na si Aling Nena. Matagal na kaming magkakilala. Mula pa noong bago pa lang ang subdivision na ito, lumapit siya sa akin at bumulong, Ricardo, bakit parang hindi ikaw ang nagpapatakbo ng lahat? Alam nating lahat na ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Ngunit bago pa ako makasagot, sumulpot si Glenda sa aming tabi. Aling Nena, pasensya na po, kailangan ng mapahinga ni tatay. Alam niyo naman. Ang mga matanda ay madaling mapagod at malito sa ganitong mga sitwasyon. Ako na po ang bahala sa inyo. Muling kinuha ni Glenda ang atensyon ng lahat. Siya ang bida, siya ang boses, siya ang kapangyarihan. At ako ang matandang lito na kailangang itabi. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang bagong pahina sa kanyang dula-dulaan. Isang dula kung saan ako ang biktima ng katandaan at siya ang bayani ng katatagan. Ngunit habang tinitignan ko ang kanyang 15,000 pisong bestida at ang kanyang mga kasamahang puro yaman ang pinag-uusapan, may isang bagay akong napagtanto. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kagarbohan ng lamay o sa mahal nga kabaong. Ang tunay na yaman ay nasa mga dokumentong nakatago sa aking lumang kabinet. Ang dula-dulaan ni Glenda ay may katapusan at ang kurtina ay malapit ng bumagsak. Sa bawat buntong hininga ko, sa bawat pata ng aking luha na pilit kong itinatago, naroon ang aking determinasyon. Hahayaan ko siyang tapusin ang kanyang palabas sa gabing ito. Hahayaan ko siyang maniwala na siya na ang reyna ng bahay na aking itinayo, ngunit sa darating na mga araw, ipapaalala ko sa kanya na ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagiging direktor ng isang lamay. Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong may dangal at katotohanan. Pagkatapos ng gabi, habang inililipit ng mga tauhan ang mga gamit, naiwan akong mag-isa sa harap ni Danilo. Hinawakan ko ang malamig na salamin ng kanyang kabaong. Pulong ko sa kanya, anak, matulog ka ng mahimbing. Ang iyong tatay ay hindi patapos. Ang katotohanan ay lalabas din at sa oras na iyon, wala nang direktor na makakapigil sa sasabihin ko. Tapos na ang libing, ang huling hantungan ay naiwan na sa sementeryo. Ang mabisita ay unti-unti nang naksilid sa kanilang masasakyan at lumisan. Pagbalik namin sa bahay na aking itinayo, naramdaman ko ang isang uringang katahimikan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Isang katahimikan na tila may dalang panganib.
Hindi pa man ako nakakapaghubat ng aking sapatos. Tinawag na ako ni Glenda. Tatay Ricardo, sumunod ka sa akin sa kusina. Mayroon tayong dapat pag-usapan. Ngayon din, ang boses niya. Wala nang bahit ng pakikiramay. Wala na ang malambing na tono na ginagamit niya sa harap ng bisita kanina. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko siyang nakatayo sa tabing lababo. Ang kusinang ito, kaming asawa kong si Corazon ang nakplano nito. Ang bawat tila sa sahig. Ang bawat kabinet na yari sa narra. Ako ang pumili at nagbayad ng lahat ng iyon noong taong 1987, ngunit sa masandaling iyon. Pakiramdam ko ay isa na akong dayuhan sa sarili kong tahanan. Naupo ako sa lumang mesa. Ang masang binili namin sa isang garage sale noong taong 1986. Tumingin sa akin si Glenda. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Tatay, kailangan nating maging praktikal. Ang simula niya, wala na si Danilo, at ngayong wala na siya. Kailangan nating pag-usapan ang iyong sitwasyon, ang iyong financial situation. Hindi ako sumagot, hinayaan ko siyang magsalita. Nais kong marinig kung hanggang saan ang kanyang kayabangan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sasabihin. Alam nating lahat na si Danilo ang bumubuhay sa iyo sa loop ngang nakalipas na 8 taon. Siya ang nagbabayad nga kuryente. Siya ang nagbabayad ngang tubig. Siya ang bumibili nga iyong nga gamot. Ngayong wala na ang asawa ko. Hindi ko na kayang gampanan ang tungkuling iyon. Hindi ko kayang pasanin ang isang pabigat. Ang salitang pabigat, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pabigat. Sa loob ng 40 taon ng aking pagtatrabaho bilang isang accountant, kailanman ay hindi ko inakalang matatawag akong pabigat ng sarili kong manugang. Hindi niya alam na ang perang ginagamit ni Danilo, ang perang akala niya ay galing sa sariling bulsa ng aking anak, ay galing sa akin. Iyon ay galing sa aking mga investment at sa trust fund na itinabi ko para sa aming pamilya, ngunit pinanatili ko ang aking katahimikan. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang matandang tulad mo, patuloy ni Glenda habang tinitingnan ang paligid ng may paghahangat. Ang amilyaro property tax ng bahay na ito sa Quezon City ay umaabot sa 8,000 piso kada taon. Ang kuryente pa, ang maintenance pa, napakalaking gastos. Noong nakaraang taon, gumastos si Danilong mahigit 40,000 piso para lamang mapanatiling maayos ang iyong pamumuhay dito. Hindi ko na iyon kayang ituloy. Gusto ko sanang tumawa sa loob ko, ngunit mas nanaik ang lungkot. 40,000 piso, ang perang iyon ay wala pa sa 1% ngang kinikita ngang aking trust fund sa isang buwan. Ngunit para kay Glenda, iyon ay isang napakalaking sakripisyo na ginawa ni Danilo para sa akin. Akala niya, siya ang biktima rito. Akala niya, siya ang kailangang magsakripisyo para sa isang matandang wala ng silbi. Tatay, kailangan mong tanggapin ang katotohanan, sabi niya habang inilalabas ang kanyang cellphone. Tiningnan ko na ang iyong pensyon sa SSS. Alam kong hindi iyon sapat para mabuhay ka ng mag-isa sa ganitong kalaking bahay. Kaya naman, napagdesisyunan ko na ang bahay na ito ay dapat nang ibenta o kaya naman ay ako na ang ganap na magmay-ari dahil ako ang asawa ni Danilo. Si Danilo ang nakmana nito kay Nanay Corazon. At ngayon, ako naman ang magmamana nito mula sa kanya. Doon ko napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Akala niya ay namana ni Danilo ang bahay na ito noong mamatay ang aking asawa. Hindi niya alam na ang bahay na ito ay kailanman ay hindi nahing pag-ari ni Corazon o ni Danilo. Ito ay laging nakapangalan sa akin bilang isang accountant. Alam ko kung paano protektahan ang aking maari-arian. Ngunit hinayaan ko siyang magpatuloy sa kanyang maling akala. Wala akong obligasyon na pakainin ka o bigyan ka nga matitirhan ang masakit na dakdak ni Glenda. Mayroon akong sariling buhay, mayroon akong sariling mapangarap.
Hindi ko hahayaan na ang mga pangarap ko ay masira dahil lamang sa pag-alaga sa iyo. Kaya, simula bukas, mag-umpisa ka na ring mag-isip kung saan ka lilipat. Hindi kita pinalalayas ng biglaan, binibigyan kitang kaunting panahon, ngunit huwag mong asahan na ako ang magbabayad ng iyong mabil simula sa susunod na buwan. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking tuhod ay medyo nanggagatok na. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil nga emosyon. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng pinakasalan ng aking anak 8 taon na ang nakakalipas. Glenda, ang mahina kong sabi, sigurado ka ba sa lahat ng sinasabi mo? Naisip mo ba kung ano ang mararamdaman ni Danilo kung naririnig niya ito? Sumagot siya ng pabalang. Kung naririto si Danilo, may intindihan niya ako. Alam niyang praktikal akong tao. At alam niyang kailangan kong protektahan ang aking kinabukasan. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako, iniwan niya akong mag-isa sa gitna ng kusina. Pinagmasdan ko ang aking makamay. Ang makamay na nagtrabaho ng marangal sa loob ng 4 na dekada. Ang makamay na nagkarga kay Danilo nung siya ay sanggol pa lamang. Ang makamay na nag-abot ng seke para sa kasal nina Danilo at Glenda. Isang sekeng nakakahalagang mahigit 1,000,000 piso na akala ni Glenda ay galing sa naipon ni Danilo. Bumalik ako sa aking silid at naupo sa gilid ng kama. Ang bawat salita ni Glenda ay tila isang lason na kumakalat sa aking sistema. Pabigat, gangnang. Isang salita na sumisira sa dangal ng isang ama. Ngunit sa kabila ang sakit, may isang bagay akong naramdaman. Kalinawan. Clarity. Ngayon ay alam ko na ang tunay niyang kulay. Ngayon ay alam ko na kung sino ang aking kinakaharap. Hahayaan ko siyang maniwala na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Hahayaan ko siyang isipin na ako ay isang matandang kaawa-awa na walang matatakbuhan. Ngunit bukas, bababa ako sa basement. Bubuksan ko ang aking cabinet. Kukunin ko ang mga dokumento na magpapatunay na ang lahat ng kanyang sinabi ay pawang mga kasinungalingan. Glenda, akala mo ay ikaw ang nagmamana ng isang kaharian. Ngunit ang totoo, ikaw ay isang nangungupahan lamang sa isang bahay na hindi mo kailanman magiging pag-ari. At ang gabi na ito ay ang huling gabi na hahayaan kong tapakan mo ang aking pagkatao. Ang boses ng isang tahimik na tao ay mas malakas pa sa anumang sigaw kapag ang katotohanan na ang nagsalita. Lumipas ang maaraw na parang mga mabibigat na hakbang sa gitna ng putikan. Ang bawat sandali sa loob ng bahay na ito ay naging lalong masakit. Nung Martes ang gabi, habang papalubo na ang araw at nag-umpisa ng maghari ang dilim sa labas ng aming bintana, hinarap ako ni Glenda mentuan ng sala. Hindi siya nakatingin sa akin ng may paggalang. Sa halip, ang kanyang tingin ay tila isang may ari ng lupa na kausap ang isang nangungupahan na hindi makabayad. May hawak siyang isang pirasong papel, isang puting papel na mayos na nakaprint. Inabot niya ito sa akin ng walang pasubali. Sabi niya sa akin, Tatay Ricardo, ito ang iyong timeline. Ginawa ko ito para mahing mayos ang lahat at hindi tayo magkaroon ng gulo. Tiningnan ko ang papel. Sa gitna nito, may isang petsang nakabilok ngang kulay pula. Ika-15 ngang Nobyembre. 15 Nobyembre. Ano ito, Glenda? Ang mahina kong tanong. Kahit na alam ko na sa aking loop kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot siya ng may halong sarkasmo at kawalan ng pakiramdam. Iyan ang araw na dapat ay nakalipat ka na, 30 araw mula ngayon. Binibigyan kita ng sapat na panahon para ayusin ang iyong magamit. Ayaw ko namang sabihin ng magkapitbahay na pinalayas kita ng walang abiso, pero kailangan nating maging totoo ang arrangement na ito ay hindi nagagana. Ang bawat salita niya ay tila isang tumpok ng yelo na ibinuhos sa aking likuran, ngunit hindi pa siya tapos. Naglabas siya ng ilang brochure mula sa kanyang bag. Nahanap na rin ako ang ilang lugar na maring angkop sa iyong sitwasyon. Sa iyong situation. Alam mo naman,
sa halaga ng iyong pensyon mula sa SSS. Hindi ka makakakuha ng malaking lugar. Pero may mga studio apartment sa paligid ng Quezon City na nakakahalaga lang ng 15,000 piso kada buwan. Kasya na iyon sa iyong budget. Kung matututo kang magtipid. Tiningnan ko ang mga brochure. Mga litrato ngang maliliit na silid, madidilim na pasilyo. Mga lugar na malayo sa kaginhawaan na binuo namin ni Corazon. 15,000 piso. Ang ulit ko. Glenda, paano ang aking mga gamot? Paano ang aking pakain? Paano ang aking transportasyon kung kailangan kong pumunta sa doktor? Nakibit balikat siya, 1 kilos na nagpapakita na ganap na kawalan na pagmamalasakit. Sabi niya, tatay, may mga programa naman ang gobyerno para sa mga taong nasa sitwasyon mo. Mayroong mga food stamps, mayroong PhilHealth para sa mga senior citizen. Ang gobyerno na ang bahala sa iyo, hindi mo na dapat asahan na ako pa ang magpapasan sa iyo. May sarili akong karera na dapat asikasuhin at ang bahay na ito, kailangan ko itong ayusin para maging disente sa aking mga kliyente. Doon ko naramdaman ang tunay na lalim ng kanyang kawalang hiyaan. Nais niya akong magpasalamat. Nais niyang pasalamatan ko siya dahil binigyan niya akong 30 araw sa halip na itapon ako sa lansangan agad-agad. Nais niyang makita akong nagmamakaawa. Ngunit sa halip na luha, ang naramdaman ko ay isang uri ng galit na hindi sumisigaw. Isang galit na malamig at matalas. Glenda, akala mo ay binabasa mo ang aking kinabukasan sa papel na iyan. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat ng alas. Hindi mo alam na habang tinitingnan mo ako bilang isang kawawang matanda na aasa sa gobyerno, ako ay nakbibilang na rin. Nakbibilang ako nga pagkakamali mo. Nakbibilang ako bawat sentimo na inakala mong galing kay Danilo ngunit galing pala sa aking pawis. Tumalikot ako at naglakad patungo sa aking silid. Narinig ko pa ang kanyang huling hirit, huwag mong kalimutan, Nobyembre 15, ayaw kong dumating ang araw na iyon at narito ka pa. Magiging masakit para sa atin kung kailangan ko pang tumawag ng mataong maglalabas ng iyong magamit. Pinasok ko ang aking silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Naupo ako sa dilim, 30 araw. 1 buwan para burahin ang 40 taon ng aking buhay. Ngunit sa loob ng 30 araw na iyon, marami ang maaring mangyari. Ang 15 na Nobyembre ay hindi ang araw ng aking pag-alis. Iyon ang araw na malalaman mo, Glenda, na ang pagtrato sa mga nakatatanda na parang basura ay may katapat na kabayaran. Isang kabayaran na hindi kayang bayaran ng lahat ng komisyon mo sa real estate. Nang sumunod na umaga, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Naupo ako sa aming masangkainan. Ang masang kahoy na binili namin ni Corazon noong taong 1986. 1 taon bago kami lumipat sa bahay na ito. Hinaplos ko ang magaspang ngunit matibay na kahoy nito. Ang masang ito ang nakasaksi sa bawat tawa, bawat luha, at bawat pangarap na binuo namin. Nagsimulang maklakbay ang aking isipan pabalik sa taong 1987. Iyon ang taon na binili ko ang lupang ito sa Quezon City. Tandang-tanda ko pa ang amoy ng basang lupa at ang init ng sikat ng araw sa aking balat. Nagbayad ako ang cash para sa loteng ito. 43,000 piso nun. Malaking halaga iyon sa panahong iyon. Ngunit alam ko na ito ang magiging pundasyon ng aming kinabukasan. Kami mismo ni Corazon ang tumingin sa bawat sakong semento, sa bawat pirasong bakal. Nung ginagawa ang bahay na ito, si Danilo ay 12 taong gulang pa lamang. Natatandaan ko pa ang kanyang maliit na katawan na pilit tumutulong sa pagbubuhat ng maliliit na kahoy. Tinuruan ko siyang humawak ng martilyo. Tinuruan ko siyang magpahalaga sa bawat pako na itinatanim namin sa dingding. Anak, ang bahay na ito ay hindi lang semento at bakal. Ito ay pagmamahal, ang madalas kong sabihin sa kanya. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila walang halaga kay Glenda. Para sa kanya, ang bahay na ito ay isa lamang property na nakakahalaga ng
mahigit 20 milyong piso sa kasalukuyang merkado. Nakikita ko siya habang tinitingnan ang aming dingding. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan, ang molding na ito ay masyadong makaluma. Kailangan nating palitan ang ito ng mas moderno, masyadong makaluma, ang crown molding na iyon. Ako at si Danilo ang nagsukat at naggapas noong siya ay nagbibinata na. Ang bawat kurba, ang bawat kanto, ay may kasamang kwentuhan at tawanan para kay Glenda. Ang 40 taon ngang mga alaala ay parang isang lumang software na kailangang i-update. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang unti-unti niyang pagbura sa presensya ni Corazon. Inalis na niya ang malitrato ang aking asawa mula sa ibabawang fireplace. Ang madrawing ni Danilo noong siya ay bata pa na nakadikit sa ref. Lahat ay tinapon na niya sa basurahan. Sabi niya, redecorating lang, tatay. Masyadong magulo tingnan ang malumang papel na iyon. Hindi niya alam na ang bawat lumang papel na iyon ay isang bahagi ng aking kaluluwa. Ngunit may isang bagay na lalong nakpapangiti sa akin sa gitna ng sakit. Glenda, naniniwala ka na si Danilo ang nakmana ng bahay na ito. Naniniwala ka na dahil ikaw ang asawa. Ikaw na ang reyna. Hindi mo kailanman binuksan ang dokumento sa ilalim ng aking kama. Hindi mo kailanman tiningnan ang deed of sale. Kung tiningnan mo lang sana, makikita mo ang aking pangalan bilang tanging may-ari. Ricardo Mitchell, walang Danilo, walang Corazon bilang co-owner. Ang lahat ng ito, mula sa huling sentimo ng pambayad sa amilyar hanggang sa pambayad sa kuryente, ay galing sa aking pinahirapan bilang isang accountant. Hinayaan kong isipin mo na si Danilo ang bumubuhay sa akin. Hinayaan kong isipin mo na ako ay isang taong umaasa lamang sa kabutihan ng iba. Ngunit habang tinitingnan ko ang paligid ng bahay na ito, nakikita ko ang katotohanan. Ang bawat tile na nais mong palitan ay bayat na. Ang bawat bintana na nais mong buksan ay akin. Ang aking asawa na si Corazon, bago siya pumanaw, ay bumulong sa akin. Ricardo, ingatan mo ang ating tahanan. Huwag mong hahayaan na ang ating mga pinahirapan ay mapunta sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa ating pinakmulan. Corazon, asawa ko, naririnig kita. At sa bawat sandali na tinatawag akong pabigat ni Glenda, mas lalong tumitibay ang aking loob. Glenda, ang 15 ng Nobyembre ay malapit na at sa araw na iyon, malalaman mo na ang mga alaala ng 1987 ay hindi mo kayang burahin ng iyong mga modernong plano. Ang pundasyon ng bahay na ito ay mas matibay kaysa sa iyong mga kasinungalingan at kapag ang katotohanan ay lumabas na, makikita mo na ang taong itinuring mong gangnang o pabigat ay siya palang may hawak ng iyong kapalaran. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kama, ang bawat buto sa aking katawan ay tila nagrereklamo sa bigat ng aking nararamdaman. Ngunit hindi ito dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitiwan ni Glenda. Pabigat, gangnang. Ang salitang iyon ay tila isang malaking bato na nakapatong sa aking balikat. Lumabas ako nga aking silit at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Kung saan naroon ang pintuan patungo sa basement o ang silit sa ilalim ng bahay. Binuksan ko ang pinto at bumulaga sa akin ang isang madilim at matarik na hagdanan. Amoy alikabok, amoy lumang papel, amoy ng nakaraan. Ito ang aking santuaryo. Ito ang aking banal na tagwan. Habang dahan-dahan akong bumababa sa bawat baitang, hinahawakan ko ang hawakang kahoy na ako rin ang nagkumpuni noong taong 2010. Sa bawat hakbang ko, tila bumabalik sa akin ang bawat taon ng aking buhay. Pagdating ko sa ibaba, kinapak ko ang switch ng ilaw. Sa isang kisap mata, bumukas ang dilaw na bumbilya na nagbigay ng liwanag sa aking munting mundo. Sa sulok ng silit, nakatayo ang isang malaking metal na cabinet. 4 na drawer. 4 na malalaking lianera ng katotohanan.
bilang isang dating certified public accountant o CPA sa loob ng mahigit 40 taon. Natutunan ko ang isang napakahalagang bagay sa buhay. Ang makataw ay maring maksinungkaling. Ang mga alaala ay maring kumupas, ngunit ang mga papeles, ang mga dokumento, kailanman ay hindi nagsisinungaling. Ang paper trail ay laging nagsasabi ng totoo. Naalala ko ang asawa kong si Corazon. Lagi niya akong binibiro nun. Sabi niya, Ricardo, para kang isang ipon-ipon o squirrel, bakit mo itinatago ang bawat resibo? Maging ang resibo ngang binili nating tinapay noong taong 1985 ay narito pa, tatawa lang ako at sasabihin sa kanya, Corazon, mahal ko, hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ang patunay ngang katotohanan at ngayon, pagkalipas ngang maraming taon, napagtanto ko na tama ako. Ang katotohanan ay nangangailangan ng patunay, katotohanan, patunay. Ang kabinet na ito ay maayos na nakaorganisa. Bawat drawer ay may label. Bawat folder ay may petsa. Bawat dokumento ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Ito ay hindi lamang basta imbakan papel. Ito ay ang kasaysayan ng aming paghihirap at tagumpay. Dito nakatago ang aking maarmas. Ang aking masandata laban sa kawalang-galang ni Glenda. Hinaplos ko ang malamig na metal ng kabinet. Akala ni Glenda dahil ako ay matanda na, ay wala na akong kakayahang mag-isip ng malinaw. Akala niya, dahil tahimik ako, ay tanggap ko na ang kanyang mapanlalait. Hindi niya alam na ang isang CPA ay kailanman ay hindi nagdedesisyon batay sa emosyon, kundi batay sa ebidensya. Ebidensya, iyon ang kailangan ko. Huminga ako ng malalim at hinila ang unang drawer. Ang tunok ng metal na nakiskisan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking laban. Sa loob ng drawer na ito, naroon ang maalaala ng taong 1980. Ang dekada kung kailan nakbago ang lahat. Ang dekada kung kailan ako nagsumikap na itayo ang pundasyon aming kinabukasan. Tiningnan ko ang folder. Kulay dilaw na ang ilan dahil sa kalumaan, ngunit ang mga sulat ay malinaw pa rin. Real Estate, 47 Maple Street. Iyon ang address ng bahay na ito. Ang address na nais burahin ni Glenda sa aking pangalan. Kinuha ko ang folder at dinala ito sa aking lumang mesa sa basement. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso. Hindi ito tibok ng takot, kundi tibok ng katarungan. Glenda, akala mo ay ikaw ang direktor ng dulang ito. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat ng aming yaman. Ngunit sa silid na ito, sa ilalim ng bahay na itinuturing mong iyo, narito ang katotohanang gigiba sa iyong mundo. Ang katahimikan ko ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ang bawat papel na hahawakan ko ngayon ay magiging tinik ko sa harap ng iyong kawalanghiyaan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa bahay, kundi para sa aking dangal bilang isang ama at bilang isang tao. Binuksan ko ang folder sa ibabaw ng aking mesa at ang unang bumulaga sa akin ay ang isang dokumentong may selyong gobyerno. Ang Transfer Certificate of Title o ang ating tinatawag na sodal na selyo, ang sodal na selyo ng pagmamay-ari. Ang petsa ay nakasulat ng malinaw, 15 ng Marso, taong 1987. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng owner o may-ari ay isang pangalan lamang. Ricardo Mitchell. Ricardo Mitchell. Inulit ko ang pagbasa sa aking pangalan sa isipan. Ricardo Mitchell. Walang nakasulat na co-owner. Walang pangalan ni Corazon dahil ang lupang ito ay binili ko bago pa kami ikasal gamit ang aking sariling naipon. At lalong walang pangalan ni Danilo. Ang aking anak ay lumaki dito. Tumira dito. Ngunit kailanman ay hindi niya ito pag-ari. Hinaplos ko ang tuyong papel titulo. Ito ang katibayan ng aking paghihirap sa loob ng mahabang panahon, 37 taon. 37 taon na ang nakalipas mula nang may rehistro ang dokumentong ito. At sa loob nga, 37 taon na iyon, walang sinuman ang may-ari nga bahay na ito kundi ako.
Inilipat ko ang pahina at nakita ko ang nga resibo ngang amilyar o property tax. Bawat taon, mula noong 1987 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2024, ang lahat ang resibo ay narito. Ang lahat ay nakapangalan sa akin. Ang lahat ay binayaran gamit ang aking matseke mula sa aking personal na bank account. Nagulat ako sa aking sariling natuklasan, bagamat alam ko na ito noon pa man. Akala ni Glenda, si Danilo ang nagbabayat nga amilyar. Akala niya, si Danilo ang sumusuporta sa akin. Ngunit ang katotohanan ay nakasulat sa mga numerong ito. Si Danilo ay hindi naglabas ng kahit isang sentimo para sa buwis ng bahay na ito. Ako ang gumawa ng lahat, ako ang nagpasa ng lahat, at ginawa ko iyon ng bukal sa loob dahil mahal ko ang aking anak. Ngunit hindi ko akalain na ang aking kabutihan ay gagamitin ni Glenda upang magmukha akong isang pulubi sa sarili kong tahanan. Inilabas ko ang isa pang folder. Utilities, Meralco at tubig. Muli, ang bawat bill ng kuryente at tubig sa loob ng 37 taon. Lahat ay nakapanggalan kay Ricardo Mitchell. Kahit nung nakaasawa na si Danilo at tumira sila dito ni Glenda, ako pa rin ang nakbabayat ng lahat. Hindi ko sila siningil ng upa. Hindi ko sila hiningan ng ambak sa kuryente. Hinayaan ko silang mamuhay ng maginhawa upang makaipon sila para sa kanilang kinabukasan. Ang kabutihang loob na iyon, ang generosity na iyon, ay tinawag ni Glenda na dependency o pag-asa ko sa kanila dahil nakikita niya si Danilo na nakayos ng mabintana o nakdidilik ng halaman. Inakala niya na si Danilo na ang may-aring lahat. Dahil nakikita niya ang aking simpleng pamumuhay, ang aking lumang sasakyan na Honda Civic. Inakala niya na ako ay wala ng pera. Glenda, ang pabulong kong sabi sa dilim ng basement, napakalaki nga iyong pagkakamali. Inakala mo na ang halaga ng isang tao ay nakikita sa kintap ng kanyang sapatos o sa tatak ng kanyang damit. Hindi mo alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga dokumentong ito na hindi mo man lang tinangkang hanapin. Tiningnan ko ang magalistahan ng maintenance, ang pagpapaligo nga bagong pintura sa bahay, ang pagpapagawa ng bubong nong taong 2015, ang pagpapatayo ng bakot. Lahat ng iyon ay may resibo. Lahat ay binayaran ni Ricardo Mitchell. Ang mabilang na ito, ang mahalagang ito, ay hindi lamang basta numero. Sila ay sumisigaw ng katotohanan. Sila ang saksi sa bawat oras na nag-overtime ako sa trabaho para lang masiguradong may matitirhan ang aking pamilya. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Isang ngiting punong kalmado at tiwala. Ngayon, handa na ako. Hawak ko na ang aking maarmas, ang sodal na selyo na ito, ang mga resibong ito. Ang mga dokumentong ito ang magiging boses ko. Sa darating na 15 ng Nobyembre, ang araw na itinakda ni Glenda para ako ay lumayas, ay magiging araw ng kanyang paggising sa isang bangungot. Isang bangungot na siya mismo ang gumawa. Ang matandang pabigat na nais mong itapon, ay siya palang may-ari ng lupang kinatatayuan mo. Ang bawat sentimong inakala mong galing kay Danilo, ay galing sa makamay na ito. Inayos ko ang mapapeles at ibinalik ang ito sa folder. Niyakap ko ang folder ng mahigpit. Corazon, Danilo, naririnig niyo ba ang mabilang na ito? Bulong ko sa hangin. Sila na ang magsasalita para sa akin. Ang katotohanan ay hinding-hindi matatabunan ng kahit anong kayabangan. Umakyat akong hagdan ng may bagong lakas. Ang bawat hakbang ko ay mas matatak na ngayon. Hindi na ako ang matandang lito na inilalarawan ni Glenda sa kanyang nakaibigan. Ako si Ricardo Mitchell, isang CPA, ang tanging may-ari ng bahay na ito, at ang taong magtuturo kay Glenda kung ano ang tunay na kahulugan ng respeto at katotohanan. Nanatili ako sa loob ng aking basement, sa harap ng aking lumang kabinet, habang ang liwanag ng nag-isang bumbilya ay nagbibigay ng mahabang anino sa dingding. Pagkatapos kong makita ang titulong bahay, hinila ko ang pinakailalim na drawer. Ang drawer na ito ay may label na Private
Trust Documents. Ito ang folder na kailanman ay hindi nakita ni Glenda. Ito ang folder na naglalaman ng katotohanang yayanik sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan kong binuksan ang makapal na folder. Ang unang dokumento ay may petsang 15 ng Hunyo, taong 1985. Ito ang Ricardo and Corazon Mitchell Family Trust. Ginawa namin ito ni Corazon bago pa man ipanganak si Danilo. Bilang isang accountant, alam ko ang halaga ng paghahanda para sa kinabukasan. Alam ko na ang pera ay dapat pinapatakbo ng mayos upang ito ay lumago at maprotektahan ang pamilya. Kinuha ko ang pinakahuling bank statement mula sa isang kilalang bangko sa Makati. Tinitigan ko ang manumero. Ang balance o ang natitirang pera sa account na ito ay 45 milyon. 342,000 piso. Inulit ko ang pagbasa sa aking isipan. 45 milyon. Isang napakalaking halaga na bunga na 4 na dekada na aking pagtitipid. Tamang pag-invest at pagsisikap. Dito ko naramdaman ang isang matinding ironya. Sa itaas ng bahay na ito, tinatawag ako ni Glenda na pabigat. Sinasabi niya sa lahat na si Danilo ang bumubuhay sa akin, ngunit ang totoo, ang nakasulat sa mga dokumentong ito, ay kabaliktaran. Si Danilo ay isang beneficiary lamang ng trust fund na ito. Ibig sabihin, siya ay tumatanggap ng buwanang allowance o sustento mula sa akin. Noong nag-aral pa si Danilo upang maging isang engineer, ang trust fund na ito ang nakbayat ng lahat. Noong nagpakasal sila ni Glenda, ang trust fund na ito ang nagbigay ng 1 milyong piso para sa kanilang magarbong handaan. At noong nakaraang mataon, ang trust fund na ito ang nagpapadala ng pera sa account ni Danilo upang masiguro na sila ay mamumuhay ng maginhawa. Kaya naman, noong nakikita ni Glenda na nag-abot ng pera si Danilo sa akin para sa mga groceries o gamot, hindi niya alam na ang perang iyon ay galing din sa akin. Ito ay ang aking sariling pera na dumadaan lamang sa kamay ng aking anak bago bumalik sa akin. Isang siklong pagmamahalan at pagtitiwala sa pagitan naming mag-ama. Ngunit dahil si Danilo ay hindi mahilig sa mga detalye ng pananalapi, marahil ay hindi niya naipaliwanag ng mayos kay Glenda kung saan galing ang kanilang yaman. O baka naman, sadyang naging mapagmataas si Glenda at inakala niyang ang lahat ng tinatamasa nila ay dahil lamang sa galing ni Danilo. Inakala niya na dahil si Danilo ay isang matagumpay na engineer, ay siya na ang hari ng pananalapi sa pamilyang ito. Glenda, ang pabulong kong sabi habang hinahaplos ang mga statement ng bangko. Akala mo ay ikaw ang nagpapakain sa akin. Akala mo ay utang ko sa iyo ang bawat butil ng kanin na kinakain ko. Hindi mo alam na kung hindi dahil sa trust fund na ito, ay hindi niyo mararanasan ang marangyang buhay na ipinagmamalaki mo sa iyong mga kaibigan. Ang 45 milyong piso na ito ay ang aking kapangyarihan, ngunit hindi ko ito ginagamit upang manakit. Ginagamit ko ito upang protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Ngayong wala na si Danilo, ang trust fund na ito ay nananatili sa ilalim ng aking kontrol bilang tanging trustee. Si Glenda, kailanman ay hindi naging bahagi ng dokumentong ito. Wala siyang karapatan sa kahit isang sentimo ng perang ito. Naisip ko ang mga sandaling tinawag niya akong burden o gaynang. Naisip ko ang mga sandaling pinaktawanan niya ang aking lumang sapatos. Kung alam mo lang, Glenda, kung alam mo lang na ang matandang hinahamak mo ay ang taong nagbibigay sa inyong ang bubong sa itaas ng inyong maulo. Inayos ko ang mga papeles at ibinalik ang mga ito sa folder. Nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na nanggagaling sa katotohanan. Hahayaan ko si Glenda na magpatuloy sa kanyang panaginip. Hahayaan ko siyang isipin na siya ang susunod na milyonaryo. Ngunit ang katotohanan, tulad ng tubig, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas. At sa oras na iyon, ang 45 milyong piso na ito ang magiging katibayan ng aking dangal.
Umakyat ako mula sa basement, dala ang isang mabigat na sikreto sa aking puso. Pagdating ko sa sala, nakita ko si Glenda na masayang nakikipag-usap sa kanyang telepono. Narinig ko ang kanyang malakas na tawa. "Oh, Mare, sigurado na iyon," sabi niya sa kanyang kausap. "Ang insurance ni Danilo ay nakakahalaga ng 8 milyong piso," sabi ng kumpanya niya, handa na ang mapapeles. Sa pera na iyon, makakabili na ako ng bagong sasakyan at makakapag-umpisa na ako ng sarili kong opisina sa real estate. 8 milyong piso. Iyon ang halaga ng life insurance ni Danilo mula sa kanyang kumpanya bilang isang senior engineer. Nakita ko ang ningning sa mata ni Glenda. Nakikita ko ang kanyang ambisyon sa kanyang isipan. Ang 8 milyong piso na iyon ay kanya na. Inakala niya na bilang asawa, siya ang automatikong makakatanggap ng bawat sentimo. Nagsimula na siyang gumastos sa kanyang isipan. Nakita ko ang mga brochure ng mga bagong sasakyang SUV sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang mga listahan ng mga mamahaling designer bag na nais niyang bilhin para kay Glenda. Ang kamatayan ni Danilo ay naging isang pagkakataon upang makuha ang yaman na matagal na niyang pinapangarap. "Tatay Ricardo," ang tawag niya sa akin nang mapansin niya akong nakatayo sa pasilyo. "Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang insurance money ni Danilo, baka dagdagan ko pa ang pambayad sa iyong lilipatang apartment. Gusto ko ay maging maayos ka. Para naman hindi ako makonsensya." Tumingin ako sa kanya ng matagal. Isang tingin na puno ng lungkot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. "Glenda, sigurado ka ba na sa iyo mapupunta ang perang iyon?" Ang mahina kong tanong. Tumawa siya ng sarkastiko. "Siyempre naman, tatay. Sino pa ba ang magmamana? Ako ang asawa. Ako ang legal na asawa. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Mag-focus ka na lang sa pag-impake ng kakamit mo." Nobyembre 15, tandaan mo iyan. Hindi ko na siya sinagot. Bumalik ako sa aking silid at kinuha ang isa pang dokumentong nakuha ko mula sa basement. Ito ay ang kopya ng life insurance policy ni Danilo. Isang dokumentong maingat naming inayos ni Danilo 3 taon na ang nakalipas. Binasa ko ang bahagi ng beneficiary. Doon, sa itim at puting letra, ay nakasulat ang katotohanan. Ang beneficiary ng 8 milyong pisong insurance ni Danilo ay hindi si Glenda. Ang beneficiary ay ang Ricardo and Corazon Mitchell Family Trust. Ibig sabihin, ang 8 milyong piso na inaasahan ni Glenda ay mapupunta sa aking trust fund, mapupunta sa aking control. Si Glenda ay nagtatayong isang kastilyong buhangin sa tabing dagat. Akala niya ay matatag ang kanyang kinabukasan, ngunit hindi niya alam na ang bawat alon ng katotohanan ay unti-unting lumalapit upang ibaon ang kanyang mapangarap. Naisip ko, paano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo? Kapag nalaman niya na ang perang pambili niyang SUV at mga mamahaling bag ay hindi kailanman mapupunta sa kanyang palat? Ang kalupitan na ipinakita niya sa akin, ang pagtawag sa akin na pabigat, ang pagpapaalis sa akin sa sarili kong bahay. Ang lahat ng iyon ay babalik sa kanya ng 10 ulit ang bigat. Glenda, ang iyong kasakiman ang naging bulag sa iyo. Hindi mo man lang tinangkang magtanong ng maayos. Hindi mo man lang iginalang ang taong nagbigay sa asawa mong lahat ng kanyang tinatamasa. Ang 8 milyong piso na iyon ay gagamitin ko upang ituloy ang mga pangarap ni Danilo, ngunit hindi para sa iyo. Gagamitin ko iyon upang protektahan ang dangal ng ating pamilya, ang dangal na binalahura mo dahil sa iyong kayabangan. Naupo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang paglubog ng araw. Ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa paligid, ngunit sa loob ko, may isang maliwanag na apoy ng katarungan. Ang 15 ng Nobyembre ay hindi na lamang isang petsang pag-alis. Ito ay ang araw ng pahuhukom. Ang araw kung kailan ang kastilyong buhangin ni Glenda ay tuluyang magigiba. Hahayaan ko siyang managinip ng isa pang gabi. Hahayaan ko siyang magplano ng kanyang bagong buhay. Ngunit sa huli, malalaman niya na ang tunay na may-ari ng
lahat, ay ang matandang tahimik na inakala niyang walang laban. Ang katotohanan ay narito na at wala nang makakapigil dito. Umagang Linggo, ang araw na dapat sana ay para sa panalangin at katahimikan. Ngunit para kay Glenda, ito ay naging araw ng pagpapakitang gilas. Habang naghahanda ako para magsimba, narinig ko ang ingay ng ilang sasakyan na pumarada sa tapat ng aming gate. Hindi nagtagal, narinig ko ang malakas na boses ni Glenda na parang isang tour guide, kasama ang tatlo niyang kaibigan na kapwa niya mga real estate agent. Pumasok sila sa loob ng bahay ng walang katok, walang pasintabi, na tila ba sila na ang may-ari ng bawat sulok nito. Narinig ko ang kanilang mga yabak sa hardwood floor na ako mismo ang nakabit noong taong 1987. Sabi ni Glenda sa kanyang mga kasama, tingnan niyo ang abones ng bahay na ito. Napakaganda na pundasyon. Pero ang dekorasyon na ako. Napaka old school, classic na punk matanda. Alam niyo na. Naktawanan ang kanyang makaibigan. Ang isa sa kanila, isang babaeng may suot na mamahaling bota, ay hinawakan ang crown molding sa kisame. Wow, Glenda, maganda ang pagkakagawa nito. Pero kailangan nating igot o jibayin ang kusina. Masyadong pangwalumpu ang dating. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa itaas ng hagdanan. Gibayin ang kusina. Ang kusinang iyon ang aming pangarap ni Corazon. 6 na buwan naming pinag-isipan ang bawat detalye ng cabinet at countertop na iyon. Para sa kanila, ito ay basura na kailangang itapon. Para sa akin, ito ay ang huling bakas ng pagmamahal ng aking asawa. Bumaba ako ng hagdanan habang suot ang aking damit pangsimba. Agad akong nakita ni Glenda at ngumiti siya ng plastik. Oh, Tatay Ricardo, sakto ang dating mo. Gusto ko lang ipakilala sa iyo ang makasamahan ko sa opisina. Nagtitingin-tingin lang kami para sa gagawing renovation o pagbabago sa bahay kapag nakalipat ka na. Ipinakilala niya ako na parang isang display sa museo. Guys, ito si Tatay Ricardo, ang original na owner. Pero he is transitioning na. Lilipat na siya sa isang mas angkop na lugar para sa kanyang edad, sa Sunset Manor. Transitioning. Ang salitang iyon ay tila ginagawa akong isang gamit na luma na kailangang itapon. Tumingin ako sa babaeng may bota. Sabi niya sa akin, Mr. Mitchell, napakaganda ng bahay mo. Siguradong marami kang pagod na ibinuhos dito. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin itong mas moderno ni Glenda. Sumagot ako ng mahinahon. Salamat, pero hindi pa ako sigurado kung aalis nga ako. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala, nakatinginan ang magkaibigan ni Glenda. Ang ngiti ni Glenda ay biglang naglaho at napalitan ng pilit na tawa. Tatay, napag-usapan na natin ito. Diba? Nobyembre 15, tandaan mo ang usapan. Hindi ako kumibo. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Sabi ko sa mga bisita, bago kayo gumawa ng mga plano sa pag-ibang ng madingding o pagpapalit ng kusina, baka gusto niyo munang tanungin si Glenda kung nakita na ba niya ang titulong bahay na ito. Nakita ako ang pamumutla ni Glenda. Tatay, huwag ngayon. May mga bisita tayo. Ang bulong niya na may halong banta. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sabi ko, masiyahan sana kayo sa inyong tour, pero tandaan niyo. Ang pagrespeto sa tahanan ng iba ay mas mahalaga kaysa sa anumang komisyon. Umalis akong bahay at iniwan silang tulala sa gitna ng sala. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang uring kalayaan. Ang tahimik na tao ay nagsalita na, at ang mga salitang iyon ay tila mga bita sa pundasyon ng kasinungalingan ni Glenda. Ang dula-dulaan niya ay malapit na sa huling eksena. Lunes umaga. Nagtungo ako sa opisina ni Otti. Santos sa gitnang Quezon City. Si Otti. Santos ay hindi lamang basta abogado. Siya ay isang matalik na kaibigan na nakakakilala sa aming pamilya sa loob ng mahigit 20 taon. Pagpasok ko sa kanyang opisina,
Bumulaga sa akin ang amoy ng malumang libro at kape. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa emosyon. Inilatag ko ang 3 makakapal na folder sa kanyang masang kahoy. Ang masang ito ay nakasaksi na sa maraming laban. At alam kong handa na rin ito para sa akin. Ricardo, ang sabi ni Ate Santos habang inaayos ang kanyang salamin. Sigurado ka na ba sa gagawin natin kapag sinimulan natin ang prosesong ito, wala na itong balikan. Malalaman ni Glenda ang lahat. Tumango ako ng may paninindigan. Ate, pagod na akong maging invisible. O hindi, nakikita sa sarili kong bahay. Pagod na akong tawaging pabigat. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtuturo na leksyon. Tungkol ito sa pagtatakda ng hangganan o boundaries. Binuksan ni Ate Santos ang unang folder. Naroon ang orihinal na titulong bahay sa Maple Street. 15 Marso, taong 1987, walang pangalan ni Danilo, was cash purchase. Ang basa niya sa mga dokumento. Malinaw na ikaw ang tanging may-ari. Ricardo, walang duda, pinuksat niya ang pangalawang folder. Ang nga resibo milyar at utility bills sa loob ng 37 taon. Lahat ay nakapangalan sa akin, lahat ay binayaran mula sa aking account. At ang pangatlo, ang pinaka-important, ang trust documents, ang 45 milyong piso na pinaghirapan ko. Ang nakakalungkot dito, Ate, ang sabi ko sa kanya, inakala ni Glenda na si Danilo ang bumubuhay sa akin. Inakala niya na ang pera ni Danilo ay kanya. Hindi niya alam na ang perang ginagastos nila ay galing sa trust fund ko. Napatigil si Ate Santos nang mabasa niya ang tungkol sa life insurance ni Danilo, ang 8 milyong piso. Ricardo, nakikita mo ba ito? Ang beneficiary ng insurance ni Danilo ay hindi ang asawa niya, kundi ang family trust mo. Ibig sabihin, ang 8 milyong pisong inaasahan ni Glenda ay diretso sa iyong bulsa. Napabuntong hininga ako. Nagsimula na siyang gumastos sa isipan niya. Ate, nakpaplano na siyang bumili ng bagong SUV at magtayo ng sariling kumpanya gamit ang perang hindi naman mapupunta sa kanya. Ang kayabangan niya ang naging bulag sa kanya para hindi basahin ang mga dokumento. Ano ang plano mo ngayon? Ang tanong aking abogado. Sabi ko sa kanya, gusto kong padalhan siya ng formal na notice. Isang sulat na nagsasabing siya ay isang tanan o nangumupahan lamang sa aking bahay. At bibigyan natin siyang 30 araw para lumayas, eksaktong 30 araw na ibinigay niya sa akin. Ngumiti ng bahagya si Ate Santos. Poetic justice ang bulong niya. Pero dagdag ko, gusto ko rin na sa harap mga kaibigan niya ito manjari. Ang maagen na nakarinig ng tawagin niya akong pabigat. Gusto kong marinig nila ang katotohanan. Masyadong matindi iyon. Ricardo, maari siyang mapahiya ng husto. Ang babala ang abogado. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito pagpahiya. Ate, ito ay edukasyon. Pinahiya niya ako para maging makapangyarihan siya. Edukasyon ang gagawin ko para malaman niya na ang respeto ay hindi namamana, ito ay pinaghihirapan. Inihanda ni Ate Santos ang papeles. Ang tunog ng kanyang printer ay tila isang kanta ang katarungan para sa akin. Sa bawat pahina na lumalabas, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking dangal. Glenda, akala mo ay ikaw ang nag-isang tagapagmana ng isang kaharian. Ngunit bukas, malalaman mo na ang kaharyang iyon ay nakatayo sa lupang ako ang nagmamay-ari. Habang papalabas ako ng opisina, tumingin ako sa langit. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Para kay Danilo, para kay Corazon, at para sa aking sarili. Ang tahimik na ama ay hindi na mananahimik. Ang katotohanan ay may sariling tinik. At bukas, ang tinik na iyon ay maririnig sa buong subdivision. Ang 15 Nobyembre ay malayo pa, pero ang bukas ang simula ng iyong paggising.
Glenda, at sa pagkakataong ito, wala nang dula-dulaan. Katotohanan na lamang ang matitira. Martes ng umaga, eksaktong 10:00 ng umaga, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga malalaking bintanang salamin ng Premier Realty, ang sikat na opisina ng real estate kung saan nagtatrabaho si Glenda kasama ko si Ati Santos. Bitbit ang aming ma-folder na naglalaman ng katotohanan. Pagpasok namin, bumulaga sa akin ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunok ng mga taong abala sa pagbebenta ng mga pangarap. Nakita ko agad si Glenda sa kanyang mesa. May kausap siyang isang batang mag-asawa, tila mga bagong kasal na naghahanap ng kanilang unang tahanan. Ang kanyang ngiti ay napakalawak. Ang kanyang makilos ay puno ng piyansa. Sigurado po kayo rito. Ang narinig kong sabi niya sa mga kliyente, tulad ng aking sariling bahay sa Quezon City. Dapat ay maging maingat kayo sa pagpili ng investment. Huminto ako sa kanyang harap. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay takot. Tatay Ricardo, anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya na may halong inis. May kliyente ako. Hindi ba pwedeng mahintay ka sa bahay? Ngunit bago pa ako makasagot, humakbang pasulong si Ati Santos. Magandang umaga. Ako si Ati Santos. Narito kami para pag-usapan ang maligal na usapin tungkol sa ari-arian ni Ginoong Ricardo Mitchell. Ang salitang ati at legal ay tila kuryenteng gumuhit sa buong opisina. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang batang mag-asawa ay nakatinginan at dahan-dahang tumayo. Baka mas mabuting bumalik na lang kami. Ang sabi ng lalaki. Sinubukan silang pigilan ni Glenda. Pero huli na. Umalis sila ng mabilis. Lumapit ang tatlong kaibigan ni Glenda. Ang mga agent na kasama niya nong linggo. Glenda, anong problema? Ang tanong ng babaeng may bota na ang pangalan ay Jessica. Tatay, bakit kailangan mong dalhin ang abogado mo rito? Ang bulyaw ni Glenda sa akin, napapahiya ako sa mga katrabaho ko, hindi kita ipinapahiya. Glenda, ang mahinahong sagot ko, ipinapaalam ko lang ang katotohanan sa harap ng mga saksi. Ang masaksing nakarinig ng tawagin mo akong pabigat. Inilatak ni Ati Santos ang folder sa ibabaw ng mesa ni Glenda. Clarify lang natin ang misconception o maling akala. Ang simula ng abogado. Binuksan niya ang titulo ng bahay. Ang bahay sa 447 Maple Street ay pag-ari lamang ni Ricardo Mitchell mula pa noong taong 1987. Walang pangalan ni Danilo rito, walang pangalan ni Glenda rito. Naging bingi ang buong opisina sa katahimikan. Ang mga agen na nakikini ay nagbulungan. Namutla si Glenda, tila nawalan siyang hangin. Hindi totoo iyan, ang sigaw niya. Minana ni Danilo, ang bahay na iyan kay Nanay Corazon. Nakakamali ka, ang sagot ni Ati Santos habang ipinapakita ang iba pang dokumento. Si Corazon Mitchell ay hindi kailanman na may-aring lupang ito. Ang lahat ng amilyar at buwis ay binayaran ni Ricardo mula sa sarili niyang bulsa. Si Danilo ay nakatira lamang doon bilang anak. Hindi bilang may-ari. Ngunit hindi pa doon natatapos. Inilabas ni Ati Santos ang tungkol sa Family Trust. 45 milyong piso ang pagbasa na abogado sa balansa ng account. Nakita ko ang paglaking mamatang makatrabaho ni Glenda. Isang agent ang napabulong. 45 milyon? Akala ko ba mahirap lang si Tatay Ricardo? At ang insurance ni Danilo, patuloy ni Ati Santos, ang 8 milyong piso na inaasahan mo ay mapupunta sa trust ni Ricardo Mitchell, hindi sa iyo, Glenda. Napaupo si Glenda sa kanyang swivel chair. Ang kanyang dating matayok na kumpiyansa ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Pero lahat sila ay nakatingin na sa kanya nang may pagtataka at pangungutya. Ang maskara ang isang matagumpay na real estate agent na naalaga sa isang pabigat na biyenan ay tuluyan ng natuklap. Tatay, ang mahinang sabi ni Glenda.
Ang kanyang tinik ay nanginginig na. Bakit hindi mo sinabi sa akin, bakit kailangan mong gawin ito rito? Tumingin ako sa kanya ng diretso, dahil dito mo piniling itayo ang iyong kasinungalingan. Glenda, dito mo ipinakmalaki na ikaw ang may-ari ng bahay na hinalika ng aking pawis. Ngayon, binibigyan kita nga 30 araw. 30 araw para lisanin ang aking tahanan. Ang parehong 30 araw na ibinigay mo sa akin. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina. Habang papalayo ako, narinig ko ang mahihinang bulungan ng kanyang makasamahan. Ang katahimikan na iniwan ko sa Premier Realty ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay kasing talim lamang ng isang pirasong papel. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kwento ng pakbagsak ni Glenda ay kumalat na parang apoy sa buong subdivision sa Quezon City, sa Pilipinas, lalo na sa ating mga komunidad. Ang balita ay mabilis maglakbay. Ang bawat kapitbahay, ang bawat tindera sa palengke, at ang bawat real estate agent sa lungsod ay nalaman ang tungkol sa milyonaryong biyenan at ang mapagmataas na manugang. Nakaupo ako sa aking kusina nang dumating si Aling Nena. Dala ang isang mainit na kape at ang pinakabagong balita. Ricardo, ang sabi niya habang umiling, dapat mo sanang nakita si Glenda sa grocery kahapon para siyang nakakitang multo. Wala na ang kanyang mga mamahaling kaibigan. Nag-isa na lang siya. Bakit naman? Ang tanong ko, kahit na alam ko ang sagot. Dahil ang lahat ng mga kliyente niya sa Premier Realty ay nag-request na lumipat ng ibang agent, ang sagot ni Aling Nena, sabi ng matao, kung hindi niya alam kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na tinitirhan niya sa loob ng 8 taon, paano siya mapakakatiwalaan sa mga dokumento ng ibang tao? Ang kanyang kredibilidad bilang agen ay zero na. Ricardo, burado na. Ito ang hindi naisip ni Glenda. Sa industriya ng real estate, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa anumang komisyon. Sa kanyang pagnanais na makmukhang makapangyarihan sa harap ng iba, winasak niya ang pundasyon ng kanyang sariling karera. Nabalitaan ko rin na tinawag siya ang kanyang broker para sa isang seryosong pagpupulong. Ang Premier Realty ay ayaw madamay sa iskandalong idinulot ng kanyang kawalang galang at kawalang alam. Ngunit ang pinakamatinding dagok para kay Glenda ay ang social media. Ang batang mag-asawa na kausap niya noong araw na dumating kami ni Ati Santos ay nagpost tungkol sa kanilang karanasan. Sinabi nila sa Facebook na nakaligtas sila sa isang agent na hindi marunong magbasa ng titulo. Ang post na iyon ay nakakuhang daan-daang likes at shares. Ang pangalan ni Glenda ay naging katumbas ng babala para sa mga nagnanais bumiling lupa. Isang gabi, tumawa sa akin ang abogado ni Glenda. Nais nilang makipa-settle o makipaayos. Gusto ni Glenda na manatili sa bahay ng 6 na buwan sa halip na 30 araw. Makbabayad daw siya ng upa na 20,000 piso. Natawa ako nang marinig ko ito mula kay Ati Santos. Ang bahay na ito ay nakakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Ang market rent nito ay abot sa 35,000 piso. Sabihin mo sa kanya. Ang bilin ko sa aking abogado, kung gusto niyang manatili. Magbayad siya ng 35,000 piso. Cash, advance, at deposit. Walang diskwento. Walang special treatment. Tulad ng sabi niya, kailangan nating maging praktikal. Hindi nagtagal, nalaman ko na hindi kayang bayaran ni Glenda ang halagang iyon. Nawawalan na siyang makomisyon at ang kanyang ipon ay mabilis na naubos sa mga utang na ginawa niya dahil sa maling akala na makukuha niya ang insurance ni Danilo. Ang kastilyong buhangin niya ay tuluyan ng tinanggay na alon. Dumating ang Sabado ng hapon. Nakita ko si Glenda na nag-ayos ng kanyang magamit sa labas. Wala na ang kanyang matapang na mukha. Wala na ang kanyang mapanglait na tingin. Para siyang isang bata na nawawala sa gitna ng unos.
Ang makaibigan niyang agen na laging nakasunod sa kanya nun, ay wala na rin para tulungan siya sa huli. Ang mataong nakapaligid sa iyo dahil sa pera, ay mawawala rin kapag ang pera ay wala na. Naisip ko, masama ba akong tao dahil hinayaan ko itong mangyari, ngunit mabilis kong inalis ang isiping iyon. Hindi ko siya siniraan, ang katotohanan ang gumawa niyan. Hindi ko siya tinanggalan ng trabaho. Ang kanyang sariling kapabayaan ang may gawa niyan. Ito ang tinatawag nating natural consequences o ang bunga ng sariling mga gawa. Glenda, itinuro mo sa akin na ang tahimik na tao ay madaling tapakan, ngunit itinuro ko sa iyo na ang tahimik na tao ay ang siyang nagmamasid at naghahanda. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pananakot o pagpapakita ng yaman. Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong may integridad at marunong magpahalaga sa kanilang pinakmulan. Habang pinakmamasdan ko ang pag-alis ng kanyang huling box ng gamit, naramdaman ko ang pagbabalik ng kapayapaan sa aking tahanan. Ang maalaala namin ni Corazon at Danilo ay ligtas na, ang gunos ay lumipas na, at ang natira ay ang katotohanang hinding-hindi mabuburangan kahit anong kayabangan. Sa huli, ang dangal ng isang matanda ay hindi nasusukat sa kanyang edad, kundi sa bigat ng kanyang katotohanan. Ang oras ay tila isang mabilis na ilog na hindi mapigilan. Papalapit na tayo sa 15 ng Nobyembre. Ang petsang itinakda ni Glenda para sa aking pag-alis ay naging petsa pala ang kanyang sariling paklisan. Pinanood ko ang pagbabago sa loob no aking tahanan. Wala na ang malakas na boses na naguutos. Wala na ang mga kaibigang agent na tila mga buwitreng naghihintayng mabibiktima. Ang tanging natira ay ang katahimikan at ang anino ni Glenda na puno na pagsisisi. Isang hapon, habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, lumapit sa akin si Glenda. Wala na ang kanyang mamahaling itim na damit. Nakasuot lamang siya ng simpleng pambahay at ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Tatay Ricardo. Ang simula niya. Ang kanyang tinik ay mahina at nanginginig. Nakausap ko ang aking abogado. Nalaman ko ang tungkol sa iyong hiling na upa. Hindi ako tumingin sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang paghalo sa aking kape. 35,000 piso kada buwan. Glenda, ang sabi ko ng mahinahon. Iyan ang patas na halaga para sa isang bahay sa subdivision na ito sa Quezon City. At kailangan ko rin ng 2 buwang deposit at 1 buwang advance. 11,500 piso sa kabuuan para sa unang buwan. Tatay, alam mo namang wala akong ganoong kalaking pera ngayon ang pakiusap niya. Nawalan ako ng mga kliyente. Ang Premier Realty, tinanggal na rin ako sa trabaho. Wala na akong komisyon na darating. At ang insurance ni Danilo. Nalaman ko na hindi pala sa akin mapupunta ang 8 milyong piso na iyon. Uminom ako ng kape bago sumagot. Glenda, noong pinalalayas mo ako, inisip mo ba kung saan ako kukuha ng pera? Inisip mo ba kung paano ako mabubuhay sa 15,000 pisong apartment gamit ang maliit kong pensyon? Sinabi mo sa akin na kailangan nating maging praktikal. Ngayon, ginagawa ko lang ang itinuro mo sa akin, ang pagiging praktikal. Pero tatay, pamilya tayo, ang hirit niya. Ang salitang pamilya ay tila isang mapait na lasa sa aking dila. Pamilya, ang ulit ko. Tinawag mo akong pabigat sa harap ng maraming tao. Tinawag mo akong gangnang o burden. Noong mga sandaling iyon. Nasaan ang konsepto mo ngang pamilya? Ang pamilya ay binuo sa respeto, hindi sa kung sino ang may hawak ng pera. Hindi siya nakasagot. Yumuko siya at nagsimulang umiyak ng tahimik, ngunit ang aking desisyon ay pinal. Bilang isang accountant sa loob ng 40 taon, alam ko na ang bawat utang ay may kabayaran. At ang utang ni Glenda sa akin ay hindi lamang pera, kundi ang dangal na sinubukan niyang tapakan. Dahil wala siyang pambayad ng upa, at dahil wala na siyang matatanggap na mana. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis.
ang 30 araw na palugit na ibinigay niya sa akin ay naging sapat na panahon para sa kanya upang maranasan ang hirap ngang paghahanap ngang bagong matitirhan ng walang katiyakan. Noong umaga ng ika-15 ng Nobyembre, dumating ang isang maliit na truck ng lipat bahay. Nakita ko si Glenda habang inilalabas ang kanyang mahuling gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng hihiyan habang ang mga kapitbahay ay nakatingin mula sa kanilang mga bintana. Ang babaeng akala mo ay rey ng subdivision ay umaalis na ngayon ng nakayuko. Walang ingay, walang sigawan. Ang katarungan ay dinala nga sarili niyang masalita, Glenda. Binigyan kita nga lahat ng pagkakataon para maging mabuting manugang. Pinatira ko kayo rito ng libre sa loob ng 8 taon. Binigyan ko si Danilong lahat ng kailangan niya para maging matagumpay, ngunit ang iyong kasakiman ang sumira sa lahat. Habang papaalis ang truck, tiningnan ko ang malinis na sala. Ang aking tahanan ay akin na muli. Ang bawat sulok ay malaya na sa negatibong enerhiya ng pagmamataas. Ang halaga ng pagiging tapat at mapakumbaba ay higit pa sa anumang 45 milyong piso. At sa araw na ito, ang aral na itinuro ko ay hindi lamang para kay Glenda, kundi para sa lahat ng mga taong nakakalimot sa tunay na kahulugan ng pag-ibig sa magulang. 3 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Glenda. Ang bahay ay bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ang hapon ko ay ginugugol ko sa pagdidilig na halaman ni Corazon at sa pagbabasa ng diaryo sa aking paboritong silya. Isang Sabadong hapon. Tumunog ang doorbell. Pagbukas kong pinto, bumulaga sa akin si Glenda. Hindi na siya ang Glenda na nakilala ko noong damtang ni Danilo. Wala na ang kanyang mapanglait na ayos. Simple na lang ang kanyang suot at may dala siyang isang maliit na kahon, Tatay Ricardo. Maari ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Ang tanong niya. Pinatuloy ko siya sa loob. Naupo kami sa sala, sa mismong lugar kung saan niya ako binigyan ng eviction notice noon. Inilapak niya ang kahon sa mesa, Tatay. Nakita ko ang mga ito sa aking mga gamit. Akala ko ay basura na sila, pero nirealis ko na mahalaga pala ang maito sa iyo. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay naroon ang mga lumang album ng baby pictures ni Danilo, ang mga sulat kamay na resipe ng asawa kong si Corazon, at ang aking mga lumang sertipiko bilang CPA na inalis niya sa dingding. Ang mga kayamanang ito na inakala kong nawala na ay ibinalik niya. Tatay, humihingi akong tapat na paumanhin, ang sabi niya habang nakayuko. Masyado akong nabulak ng pera at ng aking ambisyon. Inakala ko na ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng bahay o sa ganda ng sasakyan. Ngayong wala na ako sa Premier Realty. At ngayong nakatira na ako sa isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod. Doon ko lang napagtanto kung gaano mo kami pinrotektahan ni Danilo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakakita ako ngang katapatan sa kanyang mga mata. Tinanggap ko ang iyong paumanhin. Glenda, ang mahinahong sagot ko. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang bawat sugat ay nangangailangan ng panahon para gumaling. Naintindihan ko po, Tatay, ang sabi niya. Lalayas na ako sa Quezon City. Nakahanap ako ngang trabaho sa Cebu, isang simpleng trabaho sa isang maliit na opisina. Gusto ko pong mag-umpisa muli. Gusto ko pong patunayan na natuto na ako. Tumayo ako at hinawakan ang kanyang balikat. Glenda, tandaan mo ang aral na ito. Ang respeto ay hindi namamana. Ito ay pinaghihirapan. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pagpapakita ng yaman, kundi sa pagpapakita ng kabutihang loob sa mga taong walang kakayahang suklian ka. Umalis si Glenda nang may luha sa mata, pero sa pagkakataong ito, ang mga luhang iyon ay hindi mula sa kahihiyan, kundi mula sa pag-asa. Pinanood ko siyang makhlak at palabas na aking gata. Alam kong hindi na siya ang dating Glenda. Ang aral na ibinigay ko sa kanya ay mas mahalaga pa sa anumang 8 milyong pisong insurance.
Bumali ako sa loob ng bahay at inayos ang nga litrato ni Danilo sa ibabaw ng fireplace. Inilabas ko ang maresipi ni Corazon at binalak kong magluto ng paborito naming ulam sa hapunan. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na malungkot. Ito ay puno na ng kapayapaan. Naisip ko ang lahat ng manakatatandang tulad ko na maring dumaranas din ng kawalang-galang mula sa kanilang mga anak o manugang. Ang mensahe ko sa inyo ay simple. Huwag kayong matakot na itakda ang inyong mga hangganan. Ang inyong edad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan. Ang pagiging tahimik ay isang pagpipilian. Ngunit ang pagsasalita para sa katarungan ay isang obligasyon. Sa huli, ang bahay na itinayo ko noong taong 1987 ay nananatiling matatag. Ang pundasyon nito ay hindi lamang semento at bakal, kundi ang katotohanang walang sinumang makakatalo sa isang taong may malinis na konsensya. Ako si Ricardo Mitchell, isang ama, isang lolo, at isang taong naniniwala na ang respeto, ang tunay na respeto, ay ang pinakamahalagang pamana na maiwan natin sa mundong ito. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking beranda at pinapanut ang dahan-dahang paglubok ng araw sa kalangitan ng Quezon City, nararamdaman ko ang isang uri ng kalayaan na matagal ko nang hindi natitikman. Ang nagdaang 3 buwan ay naging parang isang mahabang unos sa aking buhay. Mula sa sakit ng pagpanaw ni Danilo hanggang sa pait ng kawalang-galang ni Glenda. Ngunit sa huling sandali, ang katotohanan ang naging aking sandigan at tanggulan. Ang bahay na ito, ang bahay na itinayo ko noong taong 1987, ay muli ng tahimik at payapa. Ang bawat sulok nito ay hindi na nababalutan ng takot o pangungutya. Ang aking manugang na si Glenda ay natuto isang napakamahal at masakit na leksyon. Isang leksyon na hindi mabibili ng pera at hindi makukuha sa anumang komisyon. Natutunan niya na ang respeto, ang tunay na respeto, ay hindi namamana o nakukuha sa pamamagitan ng pananakit sa damdamin ng iba. Ito ay pinaghihirapan. At higit sa lahat, ito ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto sa kanilang pinakmulan. Sa aking mga kapwa na katatanda, sa inyong mga lolo at lola na nakikinig sa aking tinig ngayon, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang ating edad ay hindi tanda ng ating kahinaan. Ang ating pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan na wala na tayong saysay o laban. Huwag nating hahayaan na tapakan ang ating dangal dahil lamang sa ating simpleng pamumuhay o dahil sa ating katandaan. Ang karunungan at karanasan na ating naipon sa loob kang maraming dekada ay may napakalaking halaga. Naranasan niyo na rin ba na malitin o mabalewala dahil lamang sa inyong edad? O marahil ay naranasan niyo ring ituring na pabigat ng mga taong inyong pinahalagahan at minahal? Kung mayroon kayong katulad na karanasan o kwento, mangyaring isulat niyo ito sa comment section sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong masalobin. Gusto kong malaman na hindi tayo nag-isa sa laban na ito para sa ating dangal. Bago tayo maghiwalay, nais kong magbigay ng isang mahalagang paalala. Ang kwentong ito ay nilikha upang magbigay ng inspirasyon, aral, at babala tungkol sa ugnayan ng kapamilya. Ang kanumang impormasyon tungkol sa pananalapi, mana, o batas na nabanggit sa naratibong ito ay bahagi lamang ng kwento at hindi dapat ituring na formal na payong legal o pinansyal para sa anumang totoong usaping legal. Laging kumonsulta sa isang lisensyadong abogado o eksperto sa batas upang maprotektahan ang inyong nakarapatan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa biyaheng ito ni Lolo Ricardo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, tandaan, ang katahimikan ay may sariling lakas. At ang katotohanan ay laging nananaig sa huli. Manatili tayong matatag, may dangal, at puno ng pag-asa. Paalam sa inyong lahat.